Ano po kayang dapat gawin bago mag-live sa TikTok? Nag-try po kasi ako mag-live na violation ako. Tanong ni Ma'am Ina. Sa mga gusto mag-live at kumita araw-araw sa TikTok, itong video ang para sa'yo. Kaya make sure na panoorin mo hanggang dulo. Ang pagla-live ay para yan sa mga taong pursigido na kumita at hindi nahihinayang sa oras. Kaya kung isa ka sa mga ito, sasagutin nga natin yung tanong ni Ma'am sa dulo ng video nating ito. Pero bago yan, bibigay ako ng 20 tips. At sa dulo, ipapakita ko kung paano mag-set up ng live sa TikTok ilang affiliate. At syempre, bago matapos ang video na to, dito muna tayo sa 20 tips. Number 1 agad tayo dyan. Make sure na full charge or kaya kung hindi talaga kaya, kahit 50% man lang ang cellphone mo. Kasi nga kapag nag-live ka, hindi mo pala pinansin, 10% na yun. Sayang naman, wala lang yun. Ano pang gagawin mo? Nakapag-set up ka na. Naku naman, sayang naman. Yung pag-set up pa lang, napakalaking oras na lowbat agad yan. Number 2, siguraduhin maayos ang signal. Kasi nga, kapag ganyan, ay nagla-live ka, then yung signal mo is pa-blurred, pa-putol-putol, pa-stop-stop. Naku naman, hindi naman natin sinasabi nga yung mga may wifi lang yung dapat mag-live. Mas maganda nga minsan yung hindi naka-wifi. Pero ang recommended kapag ka nagla-live ka, kailangan naka-wifi ka para naman magagamit mo ng maayos. Number 3, dapat merong product. Kung merong product. Pero pagka wala, ay pwede namang diskartehan yan para kumita ka lang. Maglagay ka ng pics. Number 4, i-turn off ang notification para hindi maingay. Lalo naman kasi pagka nagla-live ka na, andyan may laging nagno-notify, ang dami mong apps, ang daming notify niyan, 1 minuto isa or kada segundo may nagno-notify. Paano ka pa makapag-live ng maayos? Merong tunog dyan. Ano ba naman? I-turn off natin yan. Pwede mo naman yang i-turn off notification muna dyan sa setting mo. Pang-5, kapala ng mukha. Walang pakeme, kinakabahan, nahihiya, masasayang lang ang oras mo. Ba't ka nag-live? Ay nako naman, hindi ka kikita niyan, nagpapakit ka lang. Pang-6, maging confident. Kung confident ka, talagang i-delivered mo ng maayos yung live mo at sinisigurado mo sa sarili mo na ginagawa mo talaga yan ng malakasan. Kaya nga Pampito, kailangan malakas ang loob. Lakasan mo loob mo habang nagla-live ka. Naku, kailangan may mag-comment sa'yo, may mang-bash sa'yo. Hantayin mo yun, mga ganun bagay. Pang-8, energy. Kapag ka nagla-live ka, kailangan hindi inaantok. For example, ito mag-example tayo na nag-live. 2 example natin. So, narito nga ang product natin. Ang ganda-ganda nito. Ayan, nakatulog na yung viewers mo. Ay, naku naman. Ay, yung rata-rata na talagang magugulat sila sa mga sinasabi mo. Ayan, mga ganyan. Pang-9, lakasan ang boses. Kailangan kapag ka nagla-live, malakas, naintindihan nila yung sinasabi mo. Hindi, mas malakas pa yung electric fan mo. Yung kapitbahay mo, mas malakas pa yung sinasabi nila kaysa sa mga binabanggit mo dyan sa live mo. Ang 10, maging happy mode. Yan, kapag ka nag-live, kailangan talaga happy. Hindi iniisip yung ano-ano mga problema sa mundo. Kaya nga, pang-11 natin, kalimutan ang problema. Kapag nagla-live ka, mag-focus sa live. Kung ano yung nila-live mong item, yun ang isipin mo. O sigurado, walang problema. Pang-12, isipin na merong bibili palagi. Kapag inisip mo yan, minuto gusto mong mag-live, pipikian mo yung sarili mo. Kailangan yun para makapag-live ka ng maayos. 13. Number 13 tayo, i-explain yung product. Kailangan na explanation sa isang product. Kasi pagka in-explain mo yan, naku, ang ganda ng resulta. Ang mga viewers mo mag-stay sa'yo at ma-encourage mo silang bumili. 14. Huwag magsinungaling. Over description. Kailangan kapag sinasabi natin yung tungkol sa product, talagang yun yung nangyayari doon. Sabihin din natin yung mga disadvantage. Pwede yun. Para talagang legit na legit ka. Babalik-balikan kanila kasi alam nila na nagsasabi ka ng totoo. 15. Ang ilalive mo, siyempre may mabibili kang product.
na hindi naman effective, hindi naman totoo, hindi gumagana ng maayos, sira-sira. Ang kailangan yung pinaka the best na product na marireceive mo, yun yung ilalive mo, yun talaga yung totoong item. Number 16, huwag pansinin kung walang viewers. Tuloy-tuloy pa rin sa pagla-live kahit nakikita mo dyan 0, tuloy-tuloy pa rin. 17, magsalita, huwag kang titigil. Dahil kahit wala kang viewers, possible pa na meron silang gawin. I-follow ka, mag-comment, mag-share, at mag-like o lahat. Pwedeng may gawin sila dyan kasi nagustuhan ka. 18, sa umpisa lang mahirap yan. Kapag ka nagsisimula, wala naman talagang tagumpay agad sa simula pa lang. Paghihirapan mo yan, dudugo ang kung ano-anong mga bagay dyan. Next, natatakot ang iba, baka i-bash. So, kung tapos ka na makapag-subscribe sa ating channel, punta naman tayo sa ating screen. Papakita natin yung screen recorder natin dyan. Nakikita ka sa For You. Kahit hindi pa nila kiniklik yan, napapanood ka na nila. Hindi sila naka-join, pero nanonood sila. 19. Natatakot ang iba, baka may mag-bash sa kanila. Paano mababash? Ang hirap nga makahanap ng viewers, di ba? Yan yung ikinatatakot ng iba. Gustong mag-live pero baka raw i-bash. Naku naman, hindi totoo yan. Hirap na hirap nga makahakot ng viewers. Sino magbabash? Mababash ka talaga kung ang ginagawa mo naman sa harap ng camera ay talagang ka-bash-bash-bash. Kapag ka medyo malaswa yung ginagawa mo dyan sa camera, talagang ibabash ka, maraming magko-comment. O kaya naman kung ano-anong pinagsasabi mong mali naman, hindi pwedeng marinig ng mga tao, ibabash ka talaga, dadami ang viewers mo. Pero subukan mong lagyan ng link yung nila-live mo, lagyan mo ng mga product, tingnan mo, walang mag-views agad-agad, iilan lang yan kung nagsisimula ka pa lang. Dahil ang natakot na sumubok, walang tagumpay. Kung sinusubukan mo lahat, sigurado at the end, ikaw ay magtatagumpay kasi hindi ka natakot isugal kung ano man yan. So, okay na, nakita na natin yung in-screen recorder natin at sana nasundan nyo. For the last, sasagutin na natin yung tanong ni Ma'am Ina na kanina pa ay marami nang nag-aabang sa mga viewers natin. Ulitin nga natin kung anong tanong ni Ma'am Ina. Ano po kayang dapat gawin bago mag-live sa TikTok? Try po kasi ako mag-live, na-violation ako. So ito yung sagot, madam. Para wag ma-violation, kailangan ay nagsasalita kayo sa live. Merong gumagalaw sa live nyo. Para hindi kayo mapagod, need nyo ng rotating device, yung bilog. So katulad nito, meron tayo dyan. So umiikot siya. So yung item natin, lagay natin dyan sa ibabaw. Napakaganda. Talagang siya nang gagalaw para sa live mo. Kung gusto nyo nito, isearch nyo lang sa TikTok mismo. Sa pangalan na Christina Affiliate. Marami tayong item doon at naroon nga ito. Pero kung wala ka namang pangsimula sa mga ganyang bagay, nagsisimula ka pa lang sa pag-affiliate mo. So, ang ginawa namin nung nagsisimula kami is kamay lang talaga, mano-mano. Hawak mo lang at gumagalaw-galaw yung item. Hawak mo lang yun. Halimbawa, yung pinopromote mo, yun, pwede yun. Next, huwag mawawala sa screen ng 2 minutes na wala talagang tao sa screen, walang nag-appear sa screen. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Possible at talagang nangyayari to, madedetect kayo ni TikTok. At ang magiging violation, static image. Bakit ko nasabi? Yan yung unang violation namin noon. Static image. First live nga namin, for example naman, nagla-live ka at tinawag ka ng kung ano-anong kalikasan or naiihi ka. Meron namang post sa live. Pwede nyo i-post yung live mo at gawin mo yung gagawin mo sa time na yan. So, ang makikita nila, mag-appear sa screen nila, post live. Siyempre, aalis muna sila kasi nakapost ka. Gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. So, pagbalik mo, another hakot ka na naman ng viewers. O, yung post live na yun, 5 minutes din yun. Magagawa mo kung ano yung gusto mo. Na naman, hindi si TikTok ang dahilan kung bakit nagkaka-violation tayo. Ito naman ay dahil sa human report. Pagka walang tao sa screen, merong mga malulokong nagre-report niya na mali naman talaga yan.
Pero kung nasa screen ka at may nag-report sa'yo dahil trip lang, ay walang violation yan, hindi ka mababiolation. Kaya iwasan natin para huwag ka magka-violation kasi nung ma-static kami, ang nangyari ay na 1 point agad, nako 1 point kay TikTok. Alam nyo ba, yung points na yan, napakahalaga niyan kasi pag nag 24 yan, 24 points, nako ban ka na, wala ka ng account. Kaya dapat ingatan niya na huwag maubos. Pero para naman mawala, nagka-violation ka na, mauulit pa ba natin yan? Maiwasan pa ba? Natapos na, may violation na, pwede kang mag-quiz kay TikTok para mawala yung violation mo. Yan din yung ginawa ko, paraan para nung nagka-violation, nawala yung violation ko. Ito yung proseso ang ginagawa ko kapag nagla-live ako. Punta ako sa account, then click plus, and then ayan, TikTok Studio tayo. Click natin yung tools and then grow your audience and earnings. Then makikita mo dyan, get reward. Yan naman ay kung may task na ibinigay sa'yo si TikTok, click mo lang yung go, and then pero kung marami pa tayong gustong i-apply, click lang natin yan and then pumili pa tayo dyan. Ayan, makikita mo naman dyan ang ating mga dapat na ilagay. Pili ka lang dyan. Ayan, maglagay tayo ng title. Ayan, nakalagay dyan. Nilagay ko kasi ang quality items para yan yung mag-appear sa kanila. And then pwede tayo mag-picture, take photo. And then confirm lang natin yan. And then pwede pa tayo mag-add topic. Okay? Pili ka lang dyan kung alin dyan ang topic mo kapag magla-live ka, o kaya naman pwedeng wala. Okay, click mo lang yung none. Okay, sige, pili ka hanggang sa mahanap mo na yung ilalagay mong topic. Okay, ako nga pinipili ko dito ay ayan. So dito naman na tayo. Okay, pwede nating i-adjust yan, diba, yung face natin kapag nagla-live tayo, diba, pwede yan. Then, pwede tayong maglagay ng effects. Pili ka lang dyan. Pumili ka ng trending na face para naman kaya ay ang mukha mo sa live. Then, okay na. Pag nailagay mo yan, so, may enhance na yung ating mukha. And then, ano pa ang gagawin natin? Pwede pa natin i-click yung setting. So, dito sa setting, pwede ka maglagay ng moderator, di ba? O kung aling account ang gusto mong pwedeng maging moderator, mag-assist, okay, click mo lang yun. Ako nilagay ko yung aking account na Babtin TV. Yun ang katuwang ko kapag nag-live ako. Ayan, mag-ooperate tayo sa isang cellphone kasi nilagay tayo ng moderator. Dito naman pwede ka ditong maglagay pa ng ganito. Ayan, pwedeng share or napakarami pang ibang setting natin dito. Pumili ka lang dyan, may arrow pataas, click mo lang yan. So dito naman sa shop live, makikita mo dyan yung ating ayan, pilian, billboard, add products, live. Okay, so dito mag-add products na tayo. Pumunta tayo sa showcase natin at ayan, yung mga product na nilagay ko sa showcase, ilalagay ko na sa live natin kasi pagka nagtanong sila kung anong item gusto nila, ayan, makikita nila pagka kinilik nila yung basket, add lang natin yung mga item na yan. Lahat kasi ng item yan ay meron tayo at on hand yan, mga sample yan. Okay, so ayan, andyan na, nailagay na natin yan. Pagka magla-live tayo, mag-appear na yan sa ating basket at nasa showcase din naman natin yan. Sige, mag-add pa tayo ng marami, pwede naman yan, basta pagka nagpa-flex sa'yo, ipakita mo rin para hindi naman sayang yung paglalagay mo. So mas maganda nga marami kang item, marami kang product para naman talagang kaaya-aya yung live mo, matutuwa talaga sila sa live natin, di ba? So ayan, add pa natin yung marami dyan. At lahat nga ng item yan ay meron tayo nyan. Inilalive ko nga yan dito sa TikTok. Kaya nga ipinakita ko sa inyo kung paano ako nagla-live. Yan mismo yung ginagawa ko dito sa TikTok. At supposedly talagang ma-share ko naman sa inyo na marami talagang bumibili sa live. Oo, nakakatuwa nga kasi napakaraming bumibili kapag ka nagla-live kami. Gabi-gabi, minsan umaga, pagka may free time sa umaga,
Pero talagang gabi-gabi nagla-live kami. Okay, ayan na. Makikita mo na yung mga inilagay natin dyan. Then, pwede ka maglagay ng templates sa billboard. Yan yung makikita nila sa screen kapag ka nagla-live tayo. May maliit dyan na picture. Okay, ayan. Ilagay mo lang yan, papalitan mo lang yan. O kung ano yung item na gusto mong i-highlights. Okay, kung ano yung ipipin mo, ilagay mo rin yung picture. Pwede mo picturean, then okay naman, nasa file mo na. Lalagay mo na lang ng kung magkano or ano man ang gusto mong ilagay. Yan ang ating mga dapat gawin. Yan, display in live natin yan. So, click mo lang yan. Yan yung mga gagawin natin bago tayo mag-live. Para naman talagang legit na legit. Yung pag-go live na tayo, di ba? O, click na natin go live. So, okay na. Preparation na tayo, di ba? So, start na tayo. Thank you so much for watching. At sana nakatulong sa inyo ang video na to. Pwede nyo i-hold dyan kung saan nyo gustong ilagay. At salamat for watching. Sana nakatulong sa'yo. Subscribe na. Bye-bye.